Pabor ka ba sa 200 pesos na dagdag sahod sa Pilipino? Ano nga ba magiging epekto nito at ano nga ba ang mangyayari sa bansa natin kung magkataon na aprubahan ang 200 pesos, mga kababayan ko? So tara, pag-usapan na natin to. Nakalampag ng ilang grupo ng mga manggagawa si Pangulong Bongbong Marcos para maisabatas na ang 200 pesos na aumento sa arawang sahod. Halos 4 na dekada na raw kasi nakalipas mula nang huling ipatupad ang legislated wage hike. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Pero before that, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, and subscribe. Ginawa ko tong content na to because naaawa ako kay President Bongbong Marcos. Yes, mga kababayan ko, I was worried for President Marcos. Kinakalampag siya ng mga labor groups, mga kababayan ko ngayon. Honestly, pwede ko bang mahingi yung opinion ng taong bayan kung pabor ka ba sa 200 pesos increase na sahod, mga kababayan ko. Mga kapatid, gusto ko rin malaman yung pulso nyo bilang Pilipino, mga kababayan ko. Pag-usapan natin to ha. Ito. 200 pesos! Isa batas! Isa batas! 200 pesos daw increase, isa batas, isa batas. Bago ang araw ng mga manggagawa sa Mayo 1, sama-samang nanawagan ang grupo ng mga manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang hiling nila, isabatas na ang 200 pisong arawang dagdag sahod ng minimum wage earners. Naku, delikado to. Pag ito, inaprubahan ni BBM to. 36 years na, Mr. President. And Mr. President, if you have time, please talk to us. Yun lang mensahe namin for 2025. Hindi jobs fair. Ano man gawin namin sa jobs fair? Jobs fair. Ito hindi daw sagot ang dagdag trabaho. Sabi dito ng labor union. Ito sabi nila dito, BBM. Isa batas! Isa batas! Bago ang araw ng mga manggagawa sa Mayo 1, sama-samang nanawagan ang grupo ng mga manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, in fairness sa mga sa mga labor union na to, napakagalang ninyo At least you call the president first of all PBBM. Mga kabayan ko, hindi katulad nung iba na tinatawag na bangag, sabog. Diba? Anyway, thank you very much. Kaya gusto rin namin magbigay ng opinion in a nice way. Ayoko rin mambastos kasi unang-una sa lahat, peace na tayo lahat. Wala nang gulo sa pagitan natin. Maraming salamat po sa pagtawag nyo sa presidente ng PBBM and I really appreciate it. Ang hiling nila, isabatas na ang 200 pisong arawang dagdag sahod ng minimum wage earners. 36 years na, Mr. President. And Mr. President, if you have time, please talk to us. Yun lang mensahe namin for 2025. Hindi jobs fair. Ano man gawin namin sa jobs fair? Hindi daw jobs fair ang sagot sa solution daw doon. Ganito yan. If itataas ba ni PBBM ng 200 pesos ang sahod ng isang minimum wage earner sa Pilipinas, do you think giginhawa tayo? Yeah, mga kabayan ko, tanong ko lang, do you think giginhawa ba ang Pilipinas? Tanong ko po sa mga kababayan natin, sa tingin nyo ba giginhawa ang Pilipinas? Aayos ba ang buhay ng Pilipino? How much is the minimum wage earner ngayon sa Pilipinas? 615 o magkano ba ngayon? 575 o 615, mga kababayan ko. Hindi na kasi pare-parehas mga kababayan ko Sino dito ang magkano ang minimum wage earner dito sa Pilipinas ngayon? I'm sorry, hindi na ako employed kaya hindi ko na alam. 575 o nasa 600 na ba tayo? Plus 100 doon nakaraan 675, mga kababayan ko. Plus 100 na daw, di ba? Right? Plus 100 na tayo. If I'm not mistaken, sino minimum wage earner dito? 675 na ba? Mga kababayan ko. Tanong lang, mga kapatid Tanong lang. Sino mga nakakaalam, please comment down below. If I'm not mistaken, 675. Do you think pag tinaas pa natin yung plus 200 pesos dagdag, 875 ang sahod ng isang araw ng isang tao, mga kapatid, mag-a-unbalance po ang ating bansa. Yes, maaapektuhan nito ang mga
ang mga consumer, maaapektuhan nito ang ating ekonomiya, maaapektuhan nito ang mga companies at maaapektuhan ang lahat po nito. This is a domino effect. Akala kasi ng mga labor union na to, mga kababayan ko, na maganda po yung taas sahod. Sa akin po hindi mga kababayan ko Hindi sa ayoko kayong bigyan ng mataas sa sahod. Nagwo-worry ako para rin sa inyo. Nagwo-worry rin kami para sa tanga-tao. Imagine ninyo, taas natin yung sahod ng 200 pesos, gawin natin 875. Mga kababayan ko, 875. Tingin ninyo yung mga companies, kanino babawiin yan? Opo, for example, mga kababayan ko, bibili ako, for example lang, pakita ko na sa inyo, bibili ako ng isang Richard Mille na relo. O kunwari lang, ang presyo nitong Richard Mille ko, mga kababayan, kunyari, nasa, kunyari, ang presyo ng Richard Mille, kong relo, nasa 700 pesos lang. Kunyari lang, ang presyo ng relo ko na Richard Mille, mga kababayan ko, Richard Mille ha. Baka sabihin nyo, peke yan. Richard Mille. Kunwari, mga kababayan ko, ang presyo, mga kababayan ko, ay 750 pesos, mga kababayan. Mga kapatid, Ngayon, mga kababayan ko, yung company na nagpo-produce ng relo, ng Richard Mille, gagawin niya, mga kababayan ko, sabihin natin, Lucky Me. Magkano yung Lucky Me, mga kababayan ko? 13 pesos na ngayon, di ba? So ngayon, kung magdadagdag ng 12 pesos, gagawin natin 200 pesos. Ang gagawin ng company, magpapatong ulit sila ng price range. Itataas nila yung presyo ng Lucky Me o ng sardinas na lang. Ayan. Tataas nila yung presyo ng sardinas, tataas nila yan. Tataas din ang bilihin. Pag tumaas ang bilihin, mga kababayan ko, ang epekto nito sa taong bayan, tayo rin na magsasuffer. Do you think kayo mga manggagawa, di ba? Tayo mga manggagawa, tayong mga labor, mga kabayan ko, tatamaan tayo niyan. So, ang gagawin ng company, babalik din sa kanila yung 200 pesos na yon. Sino magsasuffer? Tayo. Yung company buhay na yan Magtataas lang sila ng pasahod, pero babawiin din sa consumer. Who is the consumer? Tayo. Ikaw, ako, lahat tayo. Tayo ang consumer. So magdo-domino effect lang yan. Sino na naman ang safety sa taas sahod, mga kababayan ko? Di yung mga kampanya. Better, mga kababayan ko, na hindi pataas ang sahod, pababa tayo. Mga kababayan ko. Pag pababa tayo, mga kababayan ko, bababa ang bilihin natin. Kasi sasabayan doon sa level nung Hindi ako maniniwala na ang solusyon sa 200 pesos na dagdag sahod, mga kababayan ko, solusyon yan para guminhapa buhay natin. That's not true. Mga kababayan ko, no? I'll give you an example, mga kababayan ko. Sa taas sahod na yan, mga kababayan ko, magkakaroon pa dyan ng cost cutting. Marami pang mawawalan ng trabaho. Hindi iniisip ng mga tao na yan na kapag nagtaas ng sahod, ang gobyerno natin, inaprubahan ng Pangulo yan, mga kababayan ko, akala nila, mga kapatid, hindi tatama sa atin yan. Tatama sa atin yan. Babanda sa atin yan. Pag bumanda sa atin yan, mga kababayan ko, makikita nyo pagbanda sa atin. Taob tayo pare-parehas dyan. Bakit akala nyo ba hindi kayang bawiin sa pamimilian? Bakit? Ang pera ba? Kahit magdagdag ng 200 piso, kaya nyo ba lamunin yung pera na yan? Hindi, pambibili nyo rin yan. Tandaan ninyo. Sa atin pa rin tatama yan pag nagtaas sahod. Tandaan yan, mga kababayan ko. I give you an example. How much is the salary sa Hong Kong? Hong Kong na lang, Hong Kong. Magkano ang salary sa Hong Kong? Magkano ang per day sa Hong Kong? Si Tita Gina Iglet, nandito pa ba? Sa mga taga Hong Kong na nandito, magkano ang per day ng isang nagtatrabaho sa Hong Kong? Mga kababayan ko, mababa sila Medyo mababa ang Kasi may value yung pera nila, 8 pesos if I'm not mistaken. 8 to 7 pesos. 7.50 ang value ng piso sa kanila. No? Mga kababa sa kanila sa atin.
Tingnan nyo yung Hong Kong. Hindi nila hinahayaan na lumaki yung sahod ng mga empleyado nila. Mga kababayan ko. Hindi nila hinahayaan. Why? Mga kababayan ko. Bakit? Kasi pag pinalaki ng Hong Kong dollar, yung pasahod sa tao, lalaki rin yung bilihin. Correct? Sa Hong Kong, bakit pagdating ko sa Hong Kong, napakamura ng tsokolate? Dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, ang Toblerone nasa nagre-range ng 156 pesos ang isang gano'n na Toblerone. Sa Hong Kong, mga kababayan ko, mabibili mo ng, I think it's 11 Hong Kong dollar. How much is 11 Hong Kong dollar? Sabihin na natin, mga kababayan ko, 11 Hong Kong dollar. Nabili ko lang yung mga Toblerone na pinamigay ko. Sabihin natin na 8 times 11. Oh, mga kababayan ko, how much? It's 88 pesos ang isa. Imagine, mga kababayan ko, there is a biggest difference. Oh, sa Hong Kong kasi, low cost, mababa din ang bili. Hindi, seryoso ako Sa Hong Kong, nabili ko ng 11 Hong Kong dollar. Mga kababayan ko. Ganun lang ang bili ko. Hindi ako nahirapan. Bakit, mga kababayan ko? Kasi mababa bumili ng tsokolate sa Pilipinas, mga kababayan ko. Yung 88 pesos mo versus 156 pesos, ang layo. 'Di ba? Sabi dito, Ma'am Nelly, tama, wala ang pagtaas ng sahod pag naangat ng kabuhayan. Ang sa sikapan na pababain ng bilihin. Correct. Kasi kung itataas ni Presidente yan, aprobahan niya yan, hindi makakatulong sa bansa natin yan. Magko-collapse tayo pare-parehas. Mawawalan tayo ng investor sa bansa natin, mga kababayan ko. To be honest, mga kababayan ko, mawawalan tayo ng investors. Taalisan tayo ng mga investors natin. Why China? Bakit at sa China nagtatayo ng mga companies, yung mga malalaking low-cost labor? Mga kababayan ko. 'Di ba? Low-cost ang labor. Bakit nagpupuntahan ng ang Adidas, mga kababayan ko? Ang Adidas sa Vietnam ngayon, mga malalaking shoes company. Bakit made in Vietnam na, hindi na China? Bakit? Kasi low cost, mga kababayan ko. Mababa ang pasahod. Pag mababa ang pasahod, mga kababayan ko, ng isang bansa, ibig sabihin, mga kababayan ko, mababa ang bilihin. 'Di ba? Mga kababayan ko, sa Pilipinas kasi mindset ng tao 'to eh. Malaki ang sahod mo, maganda, marami kang mabibili, pero hindi mo alam that is good for 1 month lang. After next month, babawiin na ng mga biggest company, ang tataasan na yung presyo ng mga bilihin. Magsasakripisyo na naman tayo. This is a domino effect. Salamat po, Ma'am Tess Gilus. Good evening ko, watching you from Bahrain. Maraming salamat po sa inyo pong super chat, Madam. Thank you very much po. Babawiin yan. Tapos, pag tumaas ang bilihin, magrereklamo ang taong bayan. Mumurahin ng gobyerno, walang sawa na naman nilang aatakihin ng gobyerno natin at babakbakan nila ng babakbakan. I'm sorry dun sa mga tao na gusto ng pagtaas ng sahod. I am not favor. Maawa kayo sa bansa natin. Kapag tumaas ang sahod, tumaas ang bilihin, magagalit kayo sa gobyerno. Alam mo, hirap na si BBM. And I feel the president. Kung ako, nakikita nyo, ganito, nakikita ko rin si BBM. Pare-parehas tayo nakikita natin na nagsasakripisyo yung matanda dun sa Malacanang. And he suffer for this problem. And he give this 6 years of his life para ayusin ang bansa natin. Wag naman tayong maging tatanga-tanga sa sarili natin bayan. No? Na sasabihin natin na gusto natin ng pagtaas ng sahod. Darating tayo sa punto na yan, pero unahin muna natin pababain ng presyo ng bigas. Pababain ng presyo ng bilihin. Pababain ng presyo ng petrolyo. It takes 6 years in the making. Tandaan nyo, napakarami pa nating hinaharap na problema. Hindi solusyon ang pagtaas ng sahod para lang maging maayos ang ating pamumuhay. Tandaan nyo to, we need more jobs because yan ang kailangan ng bansa natin. You can change your job. Kung hindi ka naman pepit dito, pwede kang mag-call center, you can go to
Mag-sales ka, pumasok ka dito, corporate via corporate, or hindi mo matanggap na mag-small business entrepreneur ka. Maraming paraan. Tandaan nyo, maraming paraan. Hindi solusyon ang pagtataas ng sahod para umunlad ka sa bansa. Magtrabaho ka, magnegosyo ka, magsumikap ka, magbanat ka ng buto. Yan ang solusyon, mga kababayan ko. Hindi taas ng sahod, mga kapatid. Kung tataas ang sahod ng Pilipino dito sa mga Pilipinas, lalo tayo magsasuffer. That's why I hate the 100 pesos increase sa mga manggagawa last time. And we suffer for that, mga kababayan ko. Buisit yung gumawa ng batas na yan. Honestly, buisit talaga. Why? Mga kababayan ko, bakit ako nabibuisit? Mga kababayan ko? Kasi tingnan nyo, nagsuffer ang Pilipino. Example, bigas. Umapaw, umatake pataas. Diba? Nakita nyo? Bigas, the last time, umabot tayo ng 70 because of what? Increase ng sahod, mga kababayan. Kanino binawi ng mga supplier? 'Di ba? Yung 100 pesos na dagdag aumento sa sahod, taong bayan. Sino nag-suffer? Tayo. Kanino saan uminit ang ulo, mga kababayan ko? Ng taong bayan sa gobyerno. Bakit? Mali yung paggawa ng batas hindi nag-isip 'di ba? Natandaan niyo kaya naging 675 tayo. O, ano nangyari? Ang Pangulo ang nahirapan. Ang Presidente ang pinutakan ng taong bayan. And that is true. Mga kababayan ko, mag-isip kayo. Hindi solusyon ang taas sahod. Mga kababayan ko, mas maganda kung ang sahod natin pababa, pababa, pababa. Hindi pataas ng pataas, pataas. Tandaan niyo yan. Pataas ng pataas, pataas na pataas din ang bilihin. Pababa na pababa, pababa rin ang pababa ang bilihin. Hanggang sa makuha natin dapat natin makuha. Sa mga nakaabot na yung mga senior natin dito, naaalala nyo ba, mga kababayan ko, nung panahon ninyo, ang sahod nyo, 10 lang, 20 pesos. Sino dito ang nakaalala? No, paalala lang, ang sahod ng 10 piso noon, may nakaabot pa ba? Meron pa ba nanonood sa akin dito na sumasahod ng 20 pesos noon? Mga kababayan ko, nung panahon na 20 pesos lang ang sahod. O yung mga nakaabot na pag meron kang 20 pesos, malaki na. Marami ka na mabibili. O yung pag meron kang 10 piso, ay parang meron kang big time ka na. O, sino dito nakaabot nun? Please comment down below, mga kababayan ko. Kasi nung panahon ni Apo Lakay, mga kababayan ko mga kababayan ko, ang 2 piso ay napakalaking bagay na. 10 centavos, sentimo lang. O, yun, malaki na yun, mga kababayan ko. Noong panahon ni Apo Lakay, tama ako? Ngayon, ang tanong ko dito, umamin kayo, sino ang nakaabot na sumasahod noon ng 50 pesos o 100? O yan, o. Sino man nakaabot noon? Kasi ako, nung nagtrabaho ako, empleyado ako, mga kababayan ko, 404. Ayan, 404, 404 pesos pa lang ang regular rate noon. Nung nagtrabaho ko. Pero di ko alam, yung mga nakaabot dito, yung mga 20 pesos, mga kababayan ko. Ako 44 lang ang inabot ko, factory di ba? Sabi ni Maria Nelly Nancy Pra, di ba? 44 pesos, mga kababayan ko. Inabot pa ni Ma'am Nelly. Umami na si Ma'am Nelly, mga kababayan. Alam na natin yung edad niya, mga kababayan ko. 1985, 20 pesos per day. Ayan, di ba? Bong Escapalao, di ba? 1985, yan yung mga era na mababa ang price natin, mababa din ang bilihin. Di ba? Kaya natin mag 2 pesos per salop. Yun ang pangarapin ninyo. Huwag yung pagtaas ng sahod. Kasi yung pagtaas ng sahod, pagbulusok din ang bilihin yan. Magsasaper din tayo dyan. Ito pa, habol natin. Ako, noong 1960s, sumweldo ako ng 4 piso isang araw. Di ba? Ang katumbas kasi ng piso noon, mga kababayan ko, parang 100. Ngayon, yung 1,000, parang 100 na lang sa atin. Pero anyway, mga kababayan ko, kay sarap balikan yung mga nakaraan na ganyan na pinag-uusapan natin. But the reality, we need to face the truth. Mahihirapan na tayo makabalik dyan. Ang kailangan na lang natin gawin, i-prevent na lang natin yung pagtaas ng bilihin. Solusyon, hindi konsumisyon, hindi dagdag sahod ang solusyon. Hindi dagdag sahod ang aumento.
magkaisa tayong mga Pilipino. More jobs, more Filipino, maraming trabaho para sa mga Pilipino. Yan ang susi para umasenso ang taong bayan. At pag umasenso tayo, ang magbibenepisyo ay ang bayan. Ako po, si Biyahe ni Koy TV. Maraming salamat po sa mga kababayan natin na nanonood ngayon. It's already hating gabi na. Maraming salamat po sa inyo sa panonood dito sa aking YouTube channel. Huwag niyo kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe dito sa ating channel. Alright? Maraming salamat po.